isa. Pangalawa po, nagpapasalamat po ako sa mga NGOs na nandito, sa HOAS, sa mga samahan ng mga kababaihan at iba pa, sa mga hindi po pumunta. Halos 10 months na uli po ako dito sa Area 5. Talagang kung mapapansin nyo, samot-sari ang problema, pero nagagawa po naman natin ang solusyon. Marami pong programa ang ating puting kapitan, Glenn Evangelista, katulad ng mga dog and cat vaccination, para maiwasan po na yung mga ng aso at pusa. Huwag nyo na lang po banggitin yung mga tae ng aso, at talagang problema po natin yan. Yung mga deklaging na may mandato ng ating butihing gobernadora, Nini Inares, na tuloy-tuloy naman po hanggang sa ngayon. Kaya lang, nagkakaroon po ng mga, dahil nagkakaroon po ng mga pag-ulan at may mga ibang mga programa dito sa Barangay San Jose, kaya po hindi nadudire-diretso. Pero ganun pa man, napakarami na po namin nadali. Kung mapapansin niyo po, ulitin ko po uli, tignan niyo, malinis na, hindi na po siya bumabaha. Ang tubig po, mababa na. Lagi po minimaintain niya ni Kuya Tiw. Siya po nag-maintain niya pagdating ng umaga, simula hanggang doon, yung kanal, talagang nila-ayos na. Kung mapapansin niyo, Area 5, nag-install po kami ng 5 solar light dyan sa may Block 30. Doon sa likod, kasama ko po dyan si Presias. Special po yan, hindi po yan request, kumbaga, yan po ay, dito, talagang inilagay dyan kasi napakadilim. Alam nyo na kung bakit. Di po ba? At naglagay rin po kami ng 5 solar light doon sa phase 1A, sa may unit 1, paligid ng unit 1. Kasi talamak po yung pagtatapon ng basura. Mantakin nyo, eskwelahan, tinatapunan ng basura sa loob. Patay na hayop, tinatapunan po. Ay paulit-ulit, si O.I. Roselio na maglilinis, talagang hindi ko kung bakit gano'n ang mga tao. Diba? Kaya, Minirapat ng ating buting kapitan at ng ating sekretary, Minikita at ating tresurera na maglagay ng additional na solar light doon sa phase 1A. Yun po ay hindi po ni-request. Yun po ay may talagang kinakailangan na maglagay doon. Kaya baka mapansin ng mga ibang huwa na may request ng mga pending, eh magtaka kayo bakit nakarating po kami sa phase 1A ha? Naglagay rin po kami sa phase 1G ng one-way. Binuhay uli po yung papasok dito at palabas doon. Sa ganon, yung mga estudyante at yung mga magulang ay hindi po nasasagasaan yung mga paa noong kanilang mga anak. Pagdaan po doon sa phase 1G. Mapapansin nyo may karatula din po doon at pinabantayan naman po, minamonitor po yan ng mga tanod. Noong August po, nag-repair po tayo ng railing sa Sitio Bukal. Kung mapapansin niyo po, yung tali doon ay maayos na po. Dalawang ulit namin ginawa yun. Bali, niligan na po sa railing. At the same time, sinimento na rin po yung daanan. Para po yung mga bata at saka yung mga umuwi sa gabi ay hindi po madapa at hindi po mahulog doon sa may tuloy na sinasabi ko. Noong August 25, sinurkan ko na lang po medyo talagang Noong August 25, kung mapapansin nyo, yung phase 1K1 ay may bago na pong waiting shade. Bago na pong waiting shade. At the same time, alam po yun way back 2022 pa po yun, nung pinalano, nung tinira yun, nung bagyong Ulysses, Karina, tinira, nung 2022. Talagang napaka-bless kasi noong 2022, nandito pa po ako noon. Halos 8 months ako dito.
kasi mantakin nyo, ngayon 2025, natuloy din. At ako din po ang nandito. Siyempre, action mo. Ngayon po, marami pa po susunod. Yung renovation ng Phase 1K, nauna na yung kay Presias eh. Yung renovation ng Phase 1K, tsaka yung iba-iba pong mga proyekto, humihiling po ako na yung sa inyo na kahit pa paano konting pangunawa at kayo po ay maghihintay. Kasi po, siyempre hindi lang naman po dito ang trabaho ko sa Area 5, marami pa rin po pinatututukan sa atin ang ating kapitan sa ibang mga pagawain. I-update ko lang po kayo, basta yung mga nakikita nyo po na mga kailangan i-reclaim, sabihin magpunta lang po kayo dito sa amin, puntahan po natin para po maayos na yung sabihin, pag dumating po ang tagulan, yung sinasabing tinatawag na outfall. Ano po ba yung outfall? Yung po yung huling dinadaluyan ng tubig papunta po sa mga break, papunta po sa mga ilog. Iyan ko lang po kayo, i-update ko lang po kayo. Sa Merkules, yung problema po ng Phase 1K, sa tulong din po ng Press Caso at saka ng mga opisyales na inokular po namin, kung makikita nyo sa Block 2, Block 12, Block 13, Block 14, yan po, kahit po tigil na yung ulan, kahit umaraw na, ang tubig hanggang tuhod pa rin po. Mabilis. Kaya pag sobrang lakas ng ulan, ang tubig pumapasok po sa loob ng bahay. Kumbaga, kung titingnan nyo yung problema sa ibang places, declogging lang. Siya hindi. Right? Yung tubig po, bago bumaba, ilang oras pa po ang aabutin bago bumaba. Ang masama pa po nun, pagka po malakas talaga ang ulan at medyo mahaba ang oras, pumapasok sa tubig sa loob ng bahay. Kaya sa Merkules, alas 10, kasama ko po si Pres Plaso, kasama ko po si Pres Tito, at iba pang mga opisyales para i-justify kung ano ang pinanggagalingan ng problema. Kaya po, may awa ang Diyos, yung problema na yun doon sa pagtutulungan ng HOA at ng barangay at nung pinanggagalingan ng problema, harinawa, maayos na po sa lalong madaling panahon. Kung update ko rin po kayo, kung mapapansin nyo, busy po ako ngayon sa paggagawa ng street light, solar light. Medyo malalaki po yun. Yun po ay ilalagay doon sa shortcut. Kung mapapansin nyo, karsada, talahib, damo. Di po ba? Minabuti po ng ating butihing kapitan na puntahan yung lugar na yon nung nakaraang week. Yung left and right po na yon, magkakaroon po siya ng sidewalk. Left and right. Simula po doon sa Monte Vista, napunta po dyan sa papasok ng 1P. Magkakaroon na po siya ng sidewalk at kukuha po tayo ng 2 meters left and right. At higit sa lahat, 2 solar light ang ilalagay po natin doon sa lugar na yon. Hindi yung solar light talaga na maganda. Kaya kami apura-apura sa paggagawa ng poste kasi para din po sa inyong kalaman, bukas po ang malawakang clean-up drive, tree planting, at saka paglalagay po ng solar, yan po ay kaakibat po ng Yes to Green program ng ating Gobernadora Nini Inares dahil sa pinagdiriwang niya noong nakaraan ang kanyang kaarawan. Hindi lang po natuloy kasi bumagyo. Pero bukas po, alas 6 ng umaga, magkakaroon po ng malawakang clean-up drive. Isasara po yung doon sa may unahan, sa may 1B, alas 6 onwards. Yun lamang po, muli po, nagpapasalamat po ko sa inyong lahat. Bagamat talagang masama ang aking pakaramdam, nagsama-sama po ulit tayo. At sana po, yung bagyong darating, lumihis uli, nang hindi po tayo mapagod, hindi po tayo mahirapan, at maiwasan po masalanta ang ating mga kabuhayan. Yun lamang po, maraming salamat po sa inyo.